latest banggaan, John Estrada versus Janice de Belen. Alitang lumalaki, hidwa ang mas tumitindi. Naging mainit ang mga kontrabuelta ng TV host actor na si John Estrada patungkol sa akusasyong hindi niya pagbibigay ng tamang sustento sa kanyang mga anak. Sa isang panayam noong nakaraang linggo, tahasang ibinunyag ng TV host actress na si Janice de Belen ang di umano'y pagkukulang ng dating asawa sa pinansyal na obligasyon nito sa kanilang mga anak. Pero buwelta ni John, mahigpit daw niyang sinusunod ang kautusan ng korte ukol sa usapin ng sustento. Hindi itinanggi ng aktor na may pagkakataong nahuhuli ang pagbibigay niya ng sustento, pero hindi nangangahulugang hindi siya nakapagbibigay. Sa pagputok ng issue ito, kini-question ngayon ni John ang motibo ni Janice sa pagsisiwalat nito ng issue sa publiko. Taong 1992 nang makasal sina John at Janice. Pero taong 2001 naghiwalay ang dalawa matapos malig si John sa isang female personality na nakasama niya sa isang variety show. Taong 2004 nang maanal ang kasal ng dalawa. Sa gitna ng patutsadahan ng magkabilang kampo, tanong ng marami, saan nga ba hahantong ang banggaang John at Janice? Ano nga ba ang implikasyon ng gusot na ito sa kanilang mga anak? Dapat nga bang isa publiko pa ang mga pribadong issue ng pamilya? Wala na nga bang tsansa na magkaayos pa ang dating mag-asawa? Ang latest, punto por punto. Direk, bumangka ka muna. May pinag-ugatan pala naman yung pagsasalita ni Janice. Na I found out, may nakapagsabi sa akin na ang pinagmula nito ay dahil daw sa isang Sulat. notice na pinadala ng abogado ni Mr. Estrada kay Miss de Belen na tinatanong kung hanggang kailan pa niya susustentuhan ang kanyang mga anak. Siguro mga nagkaklaro lang ng legalidad dahil ayon din sa aking source na si John daw, dahil nga, hindi ba, alam mo naman, ang buhay artista ay hindi regular ang income. Walang pangako. Kahit mayroon na silang agreed na amount na dapat i-deliver each month. Every month, Every oo. month, kung minsan nagkukulang siya. Yung pala carry over pala yun, ano? Ay, idadagdag yun, Oo, Direk. sa next Kailangan month. to pa rin. So, apparently, hindi yata natutuloy. Kaya nag-accumulate ang napakalaking amount na through the years. Okay. Okay, so, So, ang dito pagkaalam lang kasi ng mga kababayan natin, bigla na lang mula sa lungga ay nagsalita si Janice de Belen para ibuyang-yang na naman ang mga kakapusan ni John Estrada. So, may ganyan palang kwento. Pero ako, Direk, sa punto de vista ng isang babae, ipagpalagay na nga na kinakapos ang ama ng aking mga anak. Siguro, kakausapin ko siya ng tahimik. Siguro, mag-uusap ang aming mga abogado. Pero hindi ko ititinda sa publiko ang buhay namin sa loob ng bahay. Ikaw, Ami. Ano yun, direct? Ano opinion mo? May pinagdaanan mo rin yung separasyon, yung mga Oo, ganitong hindi uri- siguro kasi sa kaso nila, Nay, meron na talagang involved kasi na abogado na eh. So dapat yun na lang ang mag-usap para talagang mas yung legal, mas yung tamang pagdadaanan, hindi ba? Para hindi na rin sila magkaroon ng pagkakataon na medyo magkaroon pa ng mga masasakit na salita siguro sa isa't isa. Kasi kahit paano may nagko-connect pa rin eh, yung mga bata. Alam mo, biglang meron parang nagting sa utak ko, no? Kasi kuminsan naman, hindi yan desisyon ng mga artista. Kuminsan din, bahagi din yan ng publicity machinery. Pwede rin. Pwede rin, direct. Pero direct sa pinagtatrabaho nangyayaring nila. ito na si Janice ang una nagsalita sa isang press con sa husgado ng bayan, talon-talo si Janice na babasa ko kasi ang mga komento sa aming programa sa radyo. Para bang lumalabas tong bibigyan daw nila ng pelikula si Janice. Anong title? Ano daw, si Angelica Panganiban daw at saka si Janice de Belen magkakaroon ng pelikula. Ang title daw, Paano mo harapin ang ngayon at bukas kung di mo pa nalilimutan ng kahapon? Aray ko. Dani Sita sa haba. Aray ko diba? sa haba talaga. Parang Oo. ganon. So parang lumalabas lamang dito na bakit kasi hindi pa ibaon na lamang yung nakaraan or magpag-usapan nyo ng kayo-kayo lamang. Baka naman, Nay, ang pinanggagalingan ni Janice marahil, di ba minsan ganun tayong mga babae, pagka na yung medyo sobra na tayong nahihirapan, nafo-frustrate, hindi natin maiparating yung mensahe, may mga bagay na ganun, nagiging emotional tayo, nasasabi. Pero Siguro. nakikita naman kasi ng mga kababayan natin si John Estrada nakasama lagi ang kanilang mga anak. Yeah. At para sa kanila, higit kanino man kung meron man dapat magreklamo siguro tungkol sa pagkukulang na ama, ang mga anak. Alam mo na, Diba? ito nagpapatunay din ng dalawang importanteng bagay sa akin. Number one is talagang nakakalungkot na ang the bottom line kapag ang dalawang nagkasama at nagkahiwalay ay hindi ba nagiging pera at pera ang pinag-uusapan? At Hindi ba laging kawawa ang mga bata. At laging kawawa ang mga bata. At ikalawa, siguro kailangan din, medyo tatagan din ng ating mga mambabatas ang proteksyon ng mga babae. Yes, tama Yes, yun, talaga. Direk. Okay, Oo, proteksyon ng mga totoo, babae ukol sa tama. mga sitwasyon na ganito. In the absence of a divorce law, which I think can never happen in this country because of the church, Yes. okay, dapat ang mga mambabatas ay magdisenyo ng mga wastong batas
para protektahan Proteksyonan ng mga kababaihan at ang mga bata. Oo, exactly. Yung Totoo RA yun. 9262 kasi Parang hindi hindi pa covered yun sapat. eh. Oo, hindi kasama Oo, yun, hindi Nay. kasama. Oo. Exactly. Kaya ako direct itong harapan talikuran, sinasaluduhan ko si Ami Perez. Kasi alam ko yung Idol ko to. pinagdadaanan niya. Oo. Kasi wala Thank ako you, ni Nay. pahimakas na narinig. Mag-isa niya na itinaguyod. Ngayon may kasama na siya. Pero di ba, iilan yung mga babae na may nagaganap sa kanilang personal na buhay na hindi ibinibilao yung kanilang mga kwento, di ba? Dahil binibigyan nila ng proteksyon at kahihiyan at dignidad ang kanilang mga anak kapag lumaki na. Yun ang totoo Kasi doon. Kaya talaga kahit ganito ito, kahit nakita mo bungis-ngisin ito, at saka talagang tuwing kung sino-sino sa mga kabarangay ang mga hinaharap nito, at saka kailangan nito Yes. magsuot ng kapote sa Nako, kalagitnaan direct ng mga sa argumento. face-to-face kapag ang kwento tungkol sa mga mag-aama na ganyan, nakatingin siya talaga. Parang gusto niya mag-opinyon. Oo, pero hindi siya Pero hindi niya Gigil-gigilan lang. Parang, teka, bubusina naman kayo, naganap sa akin yan, matindi pa dyan. Hindi rin kasi Diba? nagpapatunay ito na talaga yung pagmamahal nito sa kanyang mga anak. Yes. At higit sa lahat yung dignidad na binibigay niya, kahit to sa lalaking minsan ay naging bahagi ng kanyang buhay, hindi nawawala yung respeto doon, alang-alang ng kanyang Yes. anak. At saka direct Thank ang you, dignidad, thank you, hindi Direk. pinananakaw Thank you, yan. Correct, correct, Dapat correct. hindi ipanakaw. So sana lang din talaga, magkaayos naman na si Sana. Jan at saka si Jan.